blacklisted, kasuhan nyo po. Ay, opo. Talagang panagutin nyo po. Lalong-lalo na, Kakasuhan po talaga natin at ipapakulong natin sila, Mr. Chairman. lalong-lalo na po yung talagang involved sa kalokohan, sa mga ghost projects na ginagawa pong gatasan ng iilan po. Inaantay po yan ng ating mga kababayan. Opo. Wala pong dapat piliin na Sec Vince, kahit sinong kamag-anak pa yan, kahit sinong kamag-anak po ng politiko. Ako mismo, I'm willing to be the complainant po. Kahit sino pa yan. Huwag ko kayo matakot, Sec Vince. Alam ko pong napakabigat ng trabaho mo ngayon, pero nakikiusap lang po ako sa iyo. On behalf of the Filipino people, just do what is right. You have been in government for 30 years. Halos magkasabay tayo. Let us continue doing what is right and what is fair po. At sabi ko kanina, yung katotohanan lamang po. Seek the truth lamang po at hindi ka magkakamali. Not because this is the task given to you by who appointed you, but gawin nyo po ito for the future of our nation. Nakaantabay po ang ating mga kababayan na Sec Vince. Nag-aantay po na meron pong managot. Panagutin po natin. Ikulong nyo po. Kasuhan nyo po yung dapat managot dito. Po, Mr. Chairman, uulitin ko lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kahit sino po, kung saan ang ebidensya patungo, doon po tayo tutungo. At yun po ang commitment natin, hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong bansa. Yun po ang gagawin natin. Makakaasa po kayo, Mr. Chairman. Salamat po, Sec Vince. The truth lang po. Tumbukin niyo yung talagang may kasalanan. Managot ang dapat managot. Parati mong sinasabi yan. Kasuhan ang korap at ipakulong. Seek the truth. Huwag na pong pa atras-atras. Diretso ka doon. Tumbukin mo yung mastermind at ang buhaya. Salamat po, Sec Vince. Alam na niya, hindi lang niya mapangalanan. Salamat po, Mr. Chair. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Mr. Chair, baka makalimutan ko lang po mga minor. Yes, go ahead. Secretary, pag nakakita ka ng mga ganito sa listahan ng mga projects mo, halimbawa mortuary, slaughterhouse, gymnasium, auditorium, covered court, Hindi gawain ng ano yun eh. Wala sa listahan po ng DPWH. Lahat po ng sinabi ko, tama po. Ayan. Meron po eh. Pero sa dami po ng nakita ko pong NEP nung ako po ay nasa house. Pero hindi po ito yung kanilang mandato talaga. Meron pa nga ako nakita, Mr. Chair eh. Nakalagay, multipurpose building, sabi niya. Open and close parenthesis housing project. Tama ba yun, Mr. Secretary? Hindi po. Kasi wala po yan sa listahan ng mga proyekto Opo. under DPWH. Kaya hindi po dapat yan nasa loob ng budget ng DPWH. Pero nalagay nga po sa GAA eh. Nung nakaraan po, Hindi po itong nakaraan. Sa maraming pagkakataon po kasi. Kung bakit po nangyari yon, ito, totoong nangyari, Miss Occidental. Ito po ay pinaimbestiga ko talaga. Nagkataon ng proponent niyan, kasama ko deputy speaker ng panahon na yon. Oh. 50 million po yon. Tinignan ko po yung plano, originally, 4 na floors. Ginawa na lang na 2. Hindi ko po alam dahil sa ginamit niya yung iba doon sa isang project. Ngayon, tinatanong ko po yung COA. Wala po kasing nakaupo rito na COA. Wala po bang taga-COA rito? Kasi po, nung ginagawa yung housing project na yon, ginagawa pa lang. O hindi pa ginagawa, wala siyang paglalagyan po, Mr. Secretary. Dinimolish niya lahat ng mga bahay doon sa lugar na yon. Kasama na po yung mga lehitimong may-ari ng maliliit na lote. Ngayon, tinanong ko po yung COA. Sabi ko, habang ginagawa yan, habang nililinis yan, ayun, dinidemolish yung lugar na yan para pagtayuan ng housing project funded by DPWH. Alam mo ba ako,
na ikaw ay nagtayo na ng signboard, billboard. Mayroong billboard ng COA po eh. Sa lahat ng project po ng DPWH, nandun po yung billboard ng COA. So nakalagay po, multipurpose building, open and close parenthesis, housing project. Sabi ko po doon sa COA, Mr. Chair, alam mo ba kung pinagtatalunan pa yung site na paglalagyan yan? Sapagkat yan ay nakuha lang ako ng city government sa magitan ng kanyang nakakuha siya ng writ of possession. Ngayon, tinanong ko po ang inyong district engineer sa lugar na yon. Yun po bang kung writ of possession ay title? Ang sabi po niya, Mr. Secretary, hindi po. O, papayagan mo ba kung itatayo yan? Wala po akong magagawa, sabi ng auditor, kasi po kami, post-audit po kami. Ano kung ibig sabihin yan? Hindi ko pa po kanya pwedeng pakialaman yan, sabi niya, kasi pagkatapos na po na matapos ang project na yan, diyan pa lang ako papasok. Teka muna ba't nagtayo ka na ng ano riyan? Ano ibig sabihin kanyang nakatayo na billboard dyan? Wala ka palang kinalamanan dyan. Total, wala naman nakasulat dyan eh. Nailan ang pangalan ng project eh. Hindi mo nga sinilagay dyan kung ilang porsyento na nagawa o kung ano man. Ito po yung tinatanong ko. Paano po ba talaga, ano po ba yung connection ng COA sa DPWH kung pag-uusapan ay yung karampatang pagbabantay at pagtulong sa inyo kung talagang ang mga project ay nagagawa talaga sa tamang paraan, sa tamang proseso, at sa tamang kalagayan kung pag-uusapan ay pati yung paglalagay ng budget. Ang sabi po ng COA noon, post-audit po kami. Paano ako ngayon yan? Kapag natapos ang project na yan, hindi naman ako nakatitulo sa pangalan ng LGU sapagkat pinagtatalunan pa sa korte, umabot na yata sa Korte Suprema. Sino ako magiging may-ari ng building na yan? Hanggang ngayon po, hindi nila ako sinasagot, Mr. Secretary. Sa mga tweet na itayo po yung multipurpose building, open and close parenthesis, housing unit, hindi ko po alam kung talagang beneficiary ng mga kababayan nating may hirap sapagkat sang-ayon po sa DSUD, meron silang patalaan na kung pwede lang makinabang sa mga housing na ganun klase ang gobyerno ay yung mga nakatalana. Tingnan po ninyo kung sino nakaano. Mga tao lamang ng gobernador ngayon na dating deputy speaker na aking inimbestiga. Ayan po yung nangyayari. Meron tayong COA. Sa mga tweet, nagagawa po ang mga katiwalian. Harap-harapan, nandyan po yung COA, pero walang magawa. Tinanong ko po may title po ba? Hindi ko pa po magagawa yan sapagkat post-audit kami. Ayaw niyang tingnan, Mr. Secretary. Sapagkat ang kanyang modality, titingnan niya lahat ang mga bagay pagkatapos na ng project. Saan tayo pupunta sa ganung kalagayan, Mr. Secretary? Yan po ay isang mabigat na hamon na nakita natin. Hindi lang doon sa example po na binigay niyo, Mr. Chairman, pero sa iba't ibang mga proyekto. Right now po talaga, napaka-limitado po at hina ng project monitoring ng DPWH. Yan po ang katotohanan. No, unang-una po, sa dami lang po ng mga proyekto, talagang napakahirap po. Kaya kailangan po talagang gumawa ng mga pagbabago para mas mapadali ito. Kasama na po yung kaninang na-suggest na gumamit ng teknolohiya, lalo na ng satellite, para makita talaga kung merong nangyayaring trabaho sa mga project site natin all over the country. Pero importante din po yung sinasabi nyo na baka po panahon na para balikan natin at repasuhin yung necessity po ng pre-audit. Opo, nandito po ang COA. Nakikita ko po siya. Baka sakaling gusto niyang... Kailangan po sigurong pag-isipan na ng masinsinan yon. Dahil po kung ang auditing lang ay nangyayari after the fact, ibig sabihin po, kung krimen ho yan at pag nanakaw ho yung nangyari dyan, nanakaw na ho ang pera. At nagawa na ho ang krimen. No? So, tingin ko po, isa yan sa napaka-importanting pwedeng magawa nating lahat, hindi lamang sa DPWH, kundi sa buong gobyerno, yung ipagpabalik po ng pre-audit. Tinanong ko po yung auditor doon sa lugar na yon, Mr. Secretary,
hindi ba ako katungkulan mo na tingnan mo yung plano habang ito'y ginagawa pa at gagawin pa lang? Wala po kami kanyang karapatan na gawin yon sapagkat kami po ay post-audit. Palaging ganun po yung sinasabi niya. Hanggang sasabihin ko po sa kanya na hindi po meron kayong circular eh. Kung gusto mo ka ako, babanggitin ko sa iyo yung number ng circular mo na kapag ka pala gagawin ng isang bagay na meron kayong koneksyon sa pamagitan ng pag-audit, binibigyan kayong kopya ng ng plano eh. O so, sabihin ko po sa kanya, meron kayong plano, nakalagay po rin nyo sa inyong circular, at pati po kako doon sa plano, nakalagay din na kayo'y copy parnes. Bakit hindi mo kako tingnan ito? Hindi raw po niya magagawa sapagkat post-audit nga sila. Ngayon po, nandito yung auditor, baka gusto po ninyong magbigay ng konting pahayag kung paano natin masusolusyonan. Itong palagi ang nangyayari na ganito, na pinipilit po nila na kahit na pwede niyang pigilan halimbawa yung anomaly sapagkat nasasabi ko na nga at sinasabi ko na nga sa kanya, wala pa kako sa pangalan ng city government ang titulo paano mo kako papayagan na itatayo ang housing unit na yan. Wala po kanya akong magagawa sapagkat kami po ay post-audit.